Magandang araw mga mahal kong mag-aaral! Kamusta na kayo? Naritong muli si Teacher Ann upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa types of line. Matututunan natin ang iba't ibang uri ng linya, linyang parallel, perpendicular at intersecting. At para sa ating MEL competency, recognize and draw parallel, perpendicular, and intersecting lines. Ano-ano nga ba ang mga types of lines na ito? Pero bago natin simulan ang ating aralin, mag-review muna tayo tungkol sa ating nakaraang aralin. Basahing mabuti ang mga tanong at ibigay ang tamang sagot. Para sa number 1, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng ray? Para naman sa ating number 2, it is a collection of points along a straight path. Ito daw ay ang pinagsama at pinagdugtong-dugtong ng mga tuldok at nakabubuo ng isang tuwid na linya. Para sa ating number 3, tell what figure is being shown. Base sa ipinakikitang larawan, ito daw ay halimbawa ng ano? Para sa ating number 4, it is the exact location in a space. Ito daw ay ang eksaktong lokasyon sa isang espasyo. At para sa ating number 5, which of the following is an example of a line? Alin dito ang halimbawa ng linya? Nasagot mo ba ng tama ang ating gawain? Kung oo, magaling mga bata! Ngayon naman ay gawin natin at subukang sagutin ang aking inihandang maikling gawain. Base sa mga nakikita nyong linya sa inyong mga screen, ano ang masasabi mo sa mga linyang ito? Mayroon ka bang napansin? Para naman sa ating pangalawang halimbawang linya, ano ang napansin mo sa halimbawang linyang ito? Ibahagi mo ito sa klase. At para naman sa ating huli na linyang halimbawa, masdan ninyong mabuti. Ano ang napansin nyo sa dalawang linyang pinagtagpo? Ang mga linyang ipinakita ko sa inyo kanina ay ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Makinig kayong mabuti pagkat tinagalog ko na upang mas maintindihan. Line consists of points connected together that may extend in opposite direction. Ang linya daw ay ang mga pinagdugtong-dugtong na mga tuldok para makabuo ng isang straight path. Ang linya ay mayroong dalawang arrowhead na maaaring mag-extend sa magkabilang direksyon. Kung inyong mapapansin sa inyong screen, may mapapansin kayo na mga patayo at pahigang linya. Ang iba rito ay pantay lamang at ang iba naman ay nagtagpo o mayroong point of intersection. Ngayon ay iisa-isahin natin ang mga linyang ito. Umpisahan natin sa parallel lines. Ang parallel line o ang linyang parallel ay dalawang horizontal o hindi man ay dalawang vertical line na hindi nagbabangga o hindi nag-i-intersect. Kahit paabain nyo sa kanan o sa kaliwa o sa magkaibang direksyon, hindi pa rin ito magbabangga dahil magkatapat lamang ito. Pangalawang linya ay ang linyang perpendicular. Ito naman ay dalawang nagbangga o nagtagpong linya na nakakabuo ng apat na right angles na may 90 degrees na sukat. Kung inyong mapapansin, ang perpendicular lines ay parang cross, parang letter T, at nakakabuo siya ng letter L.
Kapag ang dalawang linya na pataas at pahiga ay nagtangpo at nakabuo ng apat na right angles o apat na letter L, ito ay perpendicular lines. Kung baga sa Tagalog, eskwalado siya. At dahil ang perpendicular line ay eskwalado, kadalasang ginagamit ang linyang ito sa mga tuwid na mga bagay. Halimbawa ay ang gagawing lamesa, ang gagawing poste ng bahay o ang poste ng kuryente. Pansinin niyong mabuti mga bata. Nakakabuo ito ng eskwaladong sulok na 90 degrees ang sukat. Isa pang halimbawa ng mga lines ay ang intersecting line. Ito naman ay dalawang linya na nagbangga o nagtagpo na nakabuo naman ng dalawang acute angle at dalawang obtuse angle. Teacher, hindi po namin alam kung ano po ang acute at obtuse. Kung inyong mapapansin sa ating larawan, sa gitna ay nagtagpo ang dalawang linya. Merong letter O. Ito ang point of intersection. Yung letter O, yun ang point of intersection. Mapapansin nyo dyan na nakabuo sila ng less than 90 degrees na angle. Ito yung nasa taas, yung A at D sa taas, at saka yung CB. Yun ay less than 90 degrees. Yun namang AC at DB na magkatapat, para mo naman siyang nakabuka na kamay. Ibig sabihin, siya ay more than 90 degrees. At hindi lang yan, kung inyong papansin, nakabuo tayo ng letter X. Ito ay example ng intersecting line. Dalawang linya na nagbangga, ngunit hindi nakabuo ng isang eskwaladong sulok. Ngayon ay i-apply naman natin ang ating natutunan sa ating aralin. Narito ang ating panuto. Bastan daw mabuti ang mga picture at tukuyin kung parallel ba siya, intersecting lines ba siya, o perpendicular lines ba siya. Handa na ba kayo mga bata? Masdan ang poste. Anong linya ang nabuo dito? Ganito rin ba ang sagot mo? Kung oo, magaling. Basta naman ninyo ang pangalawang larawan. Ano naman ang iyong sagot? Kung ganito ang iyong sagot, tama ka! Pangatlong halimbawa. Anong halimbawa naman ng linya ang maihahalin tulad sa larawan? Ang sagot ay perpendicular lines. Pang-apat na halimbawa. Ang sagot natin ay parallel lines. At ang ating panglima, ang tamang sagot ay intersecting line. Magaling mga bata, tunay nga na natuto kayo sa aralin. Sige nga at atin pang tayahin ang inyong natutunan. Ngayon ay ating pagmasdan ang larawan. Tukuyin nyo ang mga parallel lines at perpendicular lines. Ipakita ito sa inyong guro. Handa na ba kayo? Mula sa larawan, gamit ang iyong daliri, ipakita mo sa iyong klase ang halimbawa ng parallel lines at perpendicular sa larawang nasa sa inyong mga screen. Nasagot mo ba ng tama ang ating gawain? Kung oo, magaling mga bata. Ngayon ay i-review natin ang ating napag-aralan sa araw na ito. Lagi nating tatandaan mga bata. Ang mga linya ay maaaring magtagpo o mag-intersect sa common points o tinatawag na intersecting point. Ang intersecting lines ay dalawang linya na nagtagpo ngunit hindi nakakabuo ng 90 degrees na angle.
kundi nakakabuo ito ng dalawang angle na less than 90 degrees at dalawang angle na more than 90 degrees o letter X. Ang parallel lines naman ay mga linya na hindi nagtatagpo kahit napahabain mo man sa magkaibang direksyon. At ang pangatlo ay perpendicular lines. Ito naman ay mga linya na nakabubuo ng apat na right angle o letter L. Ang perpendicular lines ay may eskwaladong kanto kung kaya madalas itong gamitin sa pagtatayo ng mga bagay-bagay. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating video lesson. Sana'y nakatulong ako na maragdagan ang inyong kaalaman sa mathematics. Kung nais niyo pang makapanood ng iba pang mga video lessons, maaari niyong bisitahin ang aking social media platform sa aking Facebook, TikTok o sa aking YouTube. I-type lamang ang Teacher Ann Alfaro. Maraming salamat. Sana'y makasama ko pa kayo sa mga susunod kong videos. Hanggang dito na lamang, mismo po sa inyong lahat.